Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin po ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Yun lang po ang aming munting hiling. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 51 hanggang 55. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 51. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Yan ang sinasabi dito sa 51. Ipinasya ng ating Panginoon nga pumunta sa Jerusalem. Ayan. Yan ang sinasabi rito. 52. Sinugo niya ang ilan upang umuna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Yan ang sinasabi dito sa 52. Ipaghanda ng matutuluyan doon sa Samaria. Pinauna niya ang mga alagad. Ayan ang sinasabi rito. 53. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Di siya tinanggap sa mga taga sa Samaritano, kay patungo siya sa Jerusalem. Yan ang sinasabi rito sa 53. Di siya tinanggap sa mga Samaritano, kay patungo siya sa Jerusalem. Yan ang sinasabi. 54. Versikulo 54. Nang makita ito nina Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Yan ang sinasabi, magpababa sila ng apoy galing sa langit para pugnawin ang mga tao nga hindi tumanggap sa ating Panginoon. Yan ang sinasabi rito. Magpababa sila ng apoy galing sa langit para pugnawin ang mga tao nga hindi tumanggap kay Kristo. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 54. Last verse, 55. Ito ang sinasabi sa 55. Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong
uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Yan ang sabi rito sa 55. Naparito ang ating Panginoon hindi upang ipahamak ang tao, upang iligtas. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, pumunta ang ating Panginoon dito sa sanlibutan, dito sa lupa, para tayo ay iligtas. Hindi siya pumunta upang ipahamak. Pumunta siya rito para tayo ay maligtas. Ayan ang ibig sabihin nitong ating pinag-aralan ngayong umaga. Nga naparito ang ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Sa anong paraan? At tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Yan ang gusto ng ating Panginoon, nga tayo ay manalig at tumanggap sa Kanya. Tanggapin natin ang ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan natin ay isusulat sa aklat ng buhay. Ayan, naparito ang ating Panginoon. Hindi gusto ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Ang tao lang ang may problema. Ayaw maniwala, ayaw makinig, ayaw tumanggap. Kaya sila ay napahamak. Yan mga kapatid, kaibigan. Napaka-importante na tayo ay magkaroon ng katiyakan sa ating kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Siya rin ang maghatol. Kaya mga kapatid, kaibigan, ihanda natin ating sarili. Dahil palapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos, magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos, sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Para hindi tayo magka-problema sa oras ng paghuhukom. Dahil pag itakwil mo, hindi ka maniwala, anong sabi ng Diyos? Sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23, sa oras ng paghuhukom, anong sabi? Hindi lahat ang matawag Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yan ang sinasabi sa versikulo 21. Versikulo 22, marami nang nangatwiran. Ipinakita nila ang kanilang mga ginagawa. Sabi, nangaral po kami. Palayas kami mga demonyo. Gumawa kami ng mga himala sa pangalan mo. Anong sinabi ng Panginoon? Sa versikulo 23, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Bakit hindi kilala? Itinakwil ang utos ng Diyos. Ang Sabat, itinakwil. Ayaw nila. Dahil gusto nila sa linggo talaga sila. Pero ang sabi ng Diyos, ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Yan ang ginawa ng Diyos ng palatandaan. Nga ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ayan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan
ang ikapitong araw. Dahil ang ikapitong araw, ipinagpahinga ng Diyos yan. Tinapos niya paglikha ang lahat ng dito sa daigdig na ito. Pati ang langit, lupa, pati tayo, nilikha ng Diyos. Pagkatapos, natapos niya sa 6 na araw, ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Binasbasa niya ang ikapitong araw. Pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Ayan ang ginawa niyang palatandaan nga. Ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ayan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat, hindi linggo. Asa mabasa? Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Pagbasa mo sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit at bagong lupa. Mababasa mo ron. Sa 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag nabasa mo ang araw ng pamamahinga, Sabat yan, ikapitong araw yan. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Kaya dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos. Para pag tayo'y makapunta roon, na may samba para doon, may samba doon, Sabat ang samba, di na magtanong ang makapunta roon. Bakit? Dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Pero ang tao ayaw sumunod. Yan ang sinasabi, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Pagburahin mo ang utos ng Diyos. Pag itakwil mo ang utos ng Diyos. Ayan ang sasabihin ng Diyos. Kailan may hindi ko kayo nakikilala. Anong sabi sa unang Juan? Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan. Yan ang sinasabi sa versikulo 3. Versikulo 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Kaya huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin. Huwag natin itakwil. Kumpleto ang itinuturo ng Diyos. Tagapagligtas, tinuturoan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya, mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Naparito ang Diyos upang tayo iligtas. Binayaran ng Diyos ang ating mga kasalanan. Lahat ng tao binayaran ng kasalanan. Pero, ang tanong, bakit may mapahamak? Yan ang tanong. Bakit may maimpierno? Dahil ayaw maniwala, ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Sinabihan na tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos, kumpleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, si Jesucristo ang tagapagligtas. Sinong maghatol? Si Jesucristo din. Kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Tinuturuan tayo ng Diyos. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo niyan. Basta sinabi ng Diyos ngayon, buhay ka pa, hindi ka pa patay. Ang kaakala ng iba, pag hindi siya naniniwala, hindi siya tumanggap kay Kristo, dasalan siya na naiiwan, maliligtas siya. Ayan ang pagkaakala. Dasalan ng naiiwan. Pero anong sabi sa Ecclesiastes 9:5? Ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Ayan ang sinasabi. Kaya dito, tinuturuan tayo ng Diyos. Kompleto ang itinuturo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Bautismo, tinuturuan tayo. Ano ang kahalagahan ng bautismo? Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan sa bautismo. Oh, ikaw, nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na.
Nakatawid ka na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos tayo mapahamak. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At na maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas, walang iba kundi si Jesucristo. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Lambat na. Pwede na i-upload. Lambat na naman.